Magandang araw po sa inyong lahat. Tara na at bilhin ang aming mga sariwang gulay na tiyak na mas presko pa kaysa sa mga alaala ninyo sa inyong mga ex, masiglang sigaw ni Sofia habang abala sa pagtitinda sa palengke. Ang kanyang tinig ay puno ng enerhiya, umaakit sa mga mamimili na dumaan sa kanilang pwesto. Sa gitna ng mga gulay na kanilang tinitinda, ang talong ang pinakamabenta. Hindi lamang ito dahil sa kalidad nito, mahahaba at matataba ang mga bunga, kundi pati na rin sa masiglang paraan ng pagbebenta ni Sofia. Ma'am, bili na po kayo ng talong namin. Siguradong mas mahaba at mas mataba pa ito kaysa sa mga pangako ng ex ninyo, pabirong sabi ni Sofia sa isang dumaan na customer. Tumawa ang babae at sumagot, tama ka dyan, iya. Ang talong nyo talaga ang pinakamasarap dito sa palengke. Kaya't palagi akong bumabalik dito. Salamat po. Siguradong busog kayo agad sa laki ng talong namin, dagdag ni Sofia na may ngiti sa kanyang mukha. Si Sofia ay panganay sa 5 magkakapatid, at mula nang mawala ang kanilang ama, ang kanilang ina na lamang ang katuwang niya sa buhay. Ang pagtitinda sa palengke ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Sa araw-araw, magkasama silang mag-ina sa pag-aalaga sa kanilang pwesto, salaitan sa pagbabantay upang may oras din para sa gawaing bahay. Hapon na nang bumalik ang ina ni Sofia mula sa kanilang bahay. Anak, umuwi ka na. May niluto na akong pagkain. Magpahinga ka na rin, sabi ng kanyang ina na may pagmamalasakit. Opo, Maria. Uuwi na po ako. Salamat po, sagot ni Sofia bago siya nagayos ng kanyang mga gamit. Habang pauwi, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Milo. Oy, Sofia, buti na lang nandito ka. May sasabihin ako sa'yo, masiglang bati nito. Hay nako, Milo, lagi na lang akong natatawa sa palayaw mo. Bakit nga ba Milo ang tawag sa'yo? Naman ang simula ng pangalan mo, pabirong tanong ni Sofia habang naglalakad sila. Hayaan mo na, Sofia. Pamana na yan mula kay Mudra. Pero teka, seryoso ako. May balita ako, may isang negosyante daw na naghahanap ng kasambahay. Mataas daw ang sahod, paliwanag ni Milo, puno ng pananabik. Talaga ba? Magkano naman ang sahod? Tanong ni Sofia na tila interesado. Sa pagkakaalam ko, nasa 25,000 piso daw ang buwanang sahod. Malaki kasi ang bahay nila kaya mataas ang offer, sagot ni Milo na may ngiti sa labi. Wow, ang bongga naman yan. Sige, gagawa na ako ng resume. Pero teka, ano bang mga requirements ang kailangan? Tanong ni Sofia habang iniisip ang oportunidad. Carry lang yan, Sofia. Pwede namang kumpletuhin ang mga requirements sa susunod. Basta't magpasa ka na agad ng kung anong meron ka ngayon. Bilisan mo na baka maunahan pa tayo, sagot ni Milo na puno ng determinasyon. Kaagad na ibinalita ni Sofia sa kanyang ina ang tungkol sa oportunidad na ibinahagi ni Milo. Sa kabutihang palad, pumayag ang kanyang ina, kaya't sabay silang nag-asikaso ni Milo ng mga kinakailangang dokumento. Hindi nagtagal, natanggap si Milo dahil sa agarang pangangailangan ng kanilang magiging amo, isang gwapong negosyante. Nang makarating sina Milo at Sofia sa napakalaking bahay ng kanilang amo, parehong napanganga ang dalawa sa laki at karangyaan nito. Grabe, ang laki ng bahay na to. Parang nasa pelikula lang ako, sambit ni Sofia na halatang namamangha. Oo nga, ang bongga talaga. Iba talaga kapag mayaman, no? Tayo, kulang na lang gawing tirahan ng daga yung bahay natin, biro ni Milo na may halong tawa. Hoy, grabe ka naman. At least masaya tayo sa bahay natin, kahit papaano, sagot ni Sofia na may ngiti sa labi. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit sa kanila ang isang matandang babae na may dignidad ngunit halatang maganda pa rin kahit sa kabila ng kanyang edad. Mga iya. Kayo ba ang bagong kasambahay? Tanong nito nang may kabaitan. Opo, ma'am. Kami nga po, sagot ni Sofia na may magalang na ngiti. Mabuti naman. Ako nga pala si Grace. Sundan ninyo ako para maipakita ko ang mga dapat ninyong gawin, wika ng ginang. Sumunod naman sina Milo at Sofia kay Grace habang iniisa-isa nito ang mga alituntunin sa loob ng bahay. Napag-alaman nila na si Grace ay siyang nag-alaga kay Ethan mula pagkabata. Tumanda na si Grace nang hindi nagkaroon ng sariling pamilya, kaya't itinuring na niyang anak si Ethan, lalo na't hiwalay ang mga magulang nito. Ngunit nabalitaan din nila na si Ethan, ang kanilang amo, ay kilala bilang isang masungit at seryosong tao.
Hindi raw ito mahilig ngumiti at ayaw nito ng masyadong maraming tanong. Magsimula na kayo sa paglilinis. Siguraduhing walang kalat o alikabok sa mesa sa sala, pati na rin sa opisina ni Sir Ethan. Ayaw niya ng madumi, bilin ni Grace sa kanila. Agad namang nagsimula sa paglilinis ang magkaibigan. Masigla si Sofia sa kanyang ginagawa dahil kasama niya si Milo. Matapos ang ilang oras, natapos din nila ang kanilang gawain. Halos lahat ng sulok ng bahay ay pinunasan nila upang masigurong walang alikabok. Nang maggagabi na, si Sofia ang nagkusang magluto ng hapunan dahil marunong siya sa kusina, habang si Milo naman ay abala sa paglalaban ng mga damit. Perfect na to, masayang sabi ni Sofia matapos tikman ang kanyang niluluto. Ngunit bigla siyang nagulat nang may marinig na malamig na boses sa likuran niya. "Who are you?" tanong ng isang lalaki. Napalingon si Sofia at halos malaglag ang kanyang kutsara nang makita ang gwapong lalaki sa kanyang harapan. Makinis ang balat nito, maputi, matangos ang ilong, makapal ang kilay, mahaba ang pilikmata, at mapupula ang labi. Hindi may kakaila na ito ang kanilang amo, si Ethan. Ngunit halata rin sa mukha nito ang pagiging masungit. "You're so gross," malamig na sambit ni Ethan nang mapansin niyang tumulo ang laway ni Sofia sa sobrang pagkabilib sa kanyang itsura. Agad namang pinunasan ni Sofia ang kanyang bibig. "Ay, pasensya na po, sir. Nagulat lang po ako," alang-alang ang sagot ni Sofia habang pilit na ngumingiti. Tinaasan siya ng kilay ni Ethan. "Ikaw ba ang bagong kasambahay?" tanong nito. "Yes po, sir," mabilis na sagot ni Sofia. "Okay, ayusin mo ang kilos mo. Ayoko nang tatanga-tanga," mariing sabi ni Ethan bago ito tumalikod at umalis. Naiwang nakatulala si Sofia. Grabe naman to. Ang sanggit, bulong niya sa sarili habang bumalik sa pagluluto. Habang abala sa kanilang mga gawain, nagpatuloy ang araw ng magkaibigan na puno ng mga biro at kwentuhan. Ngunit sa kabila ng lahat, dama pa rin nila ang tensyon sa presensya ni Ethan. "Napakabongga mo namang magpatawa, Sofia." "Ha, oo, aalis na ako, pero tandaan mo, kapag ngumiti si Sir Ethan, akin siya," sambit ni Sofia habang nakangisi. Napailing na lamang si Milo, ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ng kanilang usapan, bumalik si Sofia sa loob ng bahay at nagpatuloy sa paglilinis. Kahit wala naman masyadong kalat, sinigurado niyang walang alikabok sa paligid, sapagkat napansin niyang tila allergic si Ethan sa alikabok. May mga pagkakataon na iba-iba ang oras ng pag-uwi ni Ethan. Minsan tanghali, minsan naman ay gabi. Abala raw ito sa negosyo, ayon kay Grace. Aniya, ito na lamang ang tanging pinagkakaabalahan ni Ethan. Ibig sabihin, talagang nagpapayaman pa ng todo si Sir Ethan, tanong ni Sofia na may halong pagtataka. Oo nga, wala na rin naman kasi siyang ibang iniintindi kundi ang negosyo. Ang mga magulang niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Parang wala na silang pakialam sa kanya. Kaya nga naaawa ako kay Ethan. Alam kong apektado pa rin siya dahil sa hiwalayan ng kanyang pamilya. Marahil kaya siya ganun, napakalamig ng pakikitungo sa iba. Ayaw niyang malaman ng iba ang tunay niyang nararamdaman. Pero sa akin, hindi naman siya ganun, paliwanag ni Grace. Kaya nga po parang siya na ang epitome ng isang cold handsome businessman, sabi ni Sofia na may kilig sa boses. Napatawa naman si Grace. Alam mo, Sofia, kakaiba ka sa lahat ng naging kasambahay dito. Halos lahat sila, takot na takot kay Ethan. Kaya nga umaalis agad dahil hindi nila kinakaya ang mga salita niya. Nako, carry ko lang po ang mga salita ni Sir Ethan kahit minsan nakakagigil. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. May goal nga ako. Kapag napangiti ko siya, akin na siya, pabirong sabi ni Sofia na may kasamang tawa. Napakamot na lang si Grace sa ulo. Ay, ewan ko kung mapapangiti mo siya. At isa pa, nawala na ang gana niya sa pag-ibig simula nang iwan siya ni Isabela. Mas pinili kasi nito ang career kaysa kay Ethan. Ngayon, isa na siyang sikat na modelo sa ibang bansa, wika ni Grace. Ay, kaloka. Broken-hearted pala si Sir kaya naging ganyan ang ugali. Sakit naman pala sa puso ang dinanas niya. Hindi siya pinili, sagot ni Sofia na may halong awa. Tumango si Grace. Tama ka, pero huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Isabela dahil magagalit lang si Ethan. Ayaw niyang pinag-uusapan iyon. Tumango naman si Sofia bilang pagsang-ayon. Nagpaalam na si Grace dahil may pupuntahan pa siya,
habang si Sofia ay nagsimulang magluto ng kanilang hapunan. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya ang mga sinabi ni Grace. Ang bagong layunin niya ngayon ay mapangiti si Ethan, kahit isang beses lang. "Give me some water," biglang sigaw ni Ethan mula sa likuran. "Ay, Pashnia," napasigaw si Sofia sa gulat. Kunot noo niyang hinarap si Ethan. "Sir naman, bakit po ba kayo mahilig manggulat? Kung may sakit lang ako sa puso, malamang patay na ako ngayon," reklamo niya. "Okay, edi ipalibing kaagad kita," malamig na sagot ni Ethan na walang anumang emosyon. Umirap si Sofia. Napakalamig talaga ng pakikitungo ng kanyang amo. Kumuha siya ng tubig at iniabot ito kay Ethan. "Ito na po, sir, ang tubig na kasing lamig ninyo," mahinang sabi ni Sofia. "What?" tanong ni Ethan na may kunot sa noo. "Wala po, sir. Sabi ko po, ang gwapo ninyo." Solid, ngumisi si Sofia bago bumalik sa pagluluto. Naghanda na siya ng pagkain ni Ethan. Tahimik namang kumain si Ethan ngunit napansin niyang nakatitig sa kanya si Sofia. "Bakit?" tanong nito nang may halong inis. Mabilis na umiling si Sofia. "Wala naman po, sir. Napatingin lang ako sa inyo." "Ayoko nang tinitingnan ako. Tumingin ka sa iba," malamig na sagot ni Ethan. "Ay, bongga pala ng desisyon," bulong ni Sofia sa sarili. "Ano bang binubulong mo dyan? Bubuyog ka ba, ha?" tanong ni Ethan na halatang naiinis. Medyo, sir," pabirong sagot ni Sofia. Huminto sa pagkain si Ethan at tumingin ng matalim kay Sofia. "Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasasabi mo." Bigla namang kinabahan si Sofia. "Halata naman po, sir. At sumasagot ka pa, ha?" halos pasiga na sabi ni Ethan. Napakurap si Sofia sabay pilit na ngumiti. "Joke lang po, sir. Huwag na po kayong magalit. Titingin na po ako sa iba." Agad namang nagtungo sa labas si Sofia. "Hay, Pashnia. Pinagpawisan ako doon ah. Ang hirap naman pangitiin ang lalaking iyon," bulong niya sa sarili. Kumuha na lang siya ng wales para linisin ang mga dahon sa paligid. Samantala, nakatingin naman si Ethan kay Sofia mula sa bintana ng kusina. Naiinis siya sa pagiging madaldal nito, pero wala siyang masabi sa pagiging masipag at malinis nito sa bahay. "Kumain na po kayo, sir. Sigurado akong magugustuhan ninyo ang niluto ko. Ginawa ko po ito ng may pagmamahal," magiliw na wika ni Sofia habang nakangiti. Saglit na tumingin si Ethan sa kanya bago tumungo sa mesa. "Pakialam ko," malamig na tugon ni Ethan. Napabuntong hininga si Sofia habang palihim na binubulong sa sarili, "Pashnia talagang lalaking to." Nagsimula nang kumain si Ethan nang walang imik. Hindi maipaliwanag ni Sofia, ngunit natutuwa siyang pagmasdan ang amo habang kumakain. "Kapag ngumiti ka, akin ka," mahinang sambit niya, halos hindi naririnig. Napatingin si Ethan sa kanya. "Oh, bakit? Nanunood ka na naman sa akin habang kumakain?" tanong nito na may halong inis. Nagulat si Sofia at napakurap. "Ay, sorry po, sir," mabilis niyang sagot bago tumakbo palayo. Ngunit sa pagmamadali, nadulas siya at naupo sa sahig kasabay ng isang hindi inaasahang tunog, isang malakas na utot. Nagulat si Sofia nang marinig niyang tumawa ng mahina si Ethan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Sa wakas, nakita niyang ngumiti at tumawa ang amo. Hindi lang ito basta ngumiti, natawa pa talaga. "Akin ka," biglang sigaw ni Sofia sa sobrang saya. Ngunit agad ding nagbago ang ekspresyon ni Ethan, bumalik ito sa dati nitong malamig na anyo. "Ano?" iritableng tanong ni Ethan. Ngumisi si Sofia habang nakaupo pa rin sa sahig. "Ano kasi yun, sir? Kapag ngumiti ka, akin ka," sagot niya sabay kindat. Nagsalubong ang kilay ni Ethan. "Anong pinagsasasabi mo? Baliw ka na ba? Tumayo ka na nga dyan. Patanga-tanga ka kasi kaya ka nadidisgrasya. Napotot ka pa." "Kadiri," malamig na wika nito bago muling nagpatuloy sa pagkain. Marahan namang tumayo si Sofia habang hawak ang kanyang likuran. "Aray ko naman. Pakiramdam ko napisa ang puwet ko," reklamo niya nang may halong biro. Napalingon si Ethan at tila nagpipigil ng tawa. "Ano ba? Kumakain ako dito tapos nagsasalita ka ng ganyan," inis na sabi ng lalaki. Totoo naman po, sir. Pakiramdam ko talaga napisa ang puwet ko sa lakas ng pagkakabagsak. Kaya nga po ako napotot," inosenteng paliwanag ni Sofia. Pasimpleng kinurot ni Ethan ang sarili upang pigilan ang pagtawa.
Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong tanggalin kita, utos niya. Agad namang umalis si Sofia habang hawak pa rin ang kanyang likuran. Nang makaalis na siya, doon na tumawa ng tahimik si Ethan. Hindi niya mapigil ang matawa sa eksenang nakita niya, ang pagdulas ni Sofia kasabay ng tunog ng utot nito. Loko ang babaeng yun. Puro kalokohan at katangahan ang alam, mahinang bulong ni Ethan habang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Samantala, si Sofia naman ay napapangiti habang naaalala ang pagngiti ni Ethan. Napakagwapo pala niya lalo na kapag nakangiti. Makalaglag panty ang datingan. Siguro kailangan pa palang mapahiya ako para lang mapangiti siya. Okay na rin palang nadulas ako. Baliw ka na yata talaga, Sofia. Hindi ko inaasahan na may kasambahay akong baliw, biglang sabi ni Ethan mula sa likuran. Muntik nang matamba si Sofia sa gulat, mabuti na lamang at nahawakan siya ni Ethan sa bewang. Agad din siyang binitiwan nito. Mabilis ang tibok ng puso ni Sofia habang nakatingin kay Ethan. Masyado kang magugulatin. Madidisgrasya ka pa sa pagiging magugulatin mo, sabi ng lalaki. Alam mo naman po pala, sir. Bakit pa kayo nagsasalita sa likuran ko? Sagot ni Sofia na may halong inis. Ano bang pakialam mo? Wala kang pakialam kung anong gusto kong gawin. Magwalis ka na. Ayusin mo ang pagwawalis mo, sagot ni Ethan bago tuluyang sumakay sa kotse. Inis na umirap si Sofia. Pash niya na lalaking to, kahit kailan talaga, bulong niya habang nagwawalis. Tumawa si Gelo. Easy ka lang, pinupuri ko lang naman ang kasambahay mo. Pero baka naman binibira mo ang babaeng yun, matalim siyang tinitigan ni Ethan. Sira ulo ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Huwag mo nga akong igaya sa'yo na kahit sino na lang basta mag-init niyang katawan mo. Burra ka ng burra, baka sa tono ni Ethan ang pagkainis. Grabe ka naman. Pero maiba tayo, may nagugustuhan ka na ba? O baka naman hinihintay mo pa rin si Isabela? Hindi na umimik pa si Ethan. Sa totoo lang, wala naman siyang ibang minahal at ninais na makasama kundi si Isabela kaya kahit nararamdaman na niyang walang pag-asa, umaasa pa rin siyang babalikan siya ni Isabela. Iniwan kasi siya nito para sa karera. Mas pinili ni Isabela ang pangarap niya kaysa kay Ethan. Samantala, inayos na ni Sofia ang higaan niya dahil hinihintay na lang niyang matapos kumain ang dalawa para mahugasan niya ang pinagkainan at nang sumilip siya, wala nang tao sa kusina. Agad na bumaba ng hagdan si Sofia para makapaghugas na. Si Ethan naman ay nagtungo na sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Nang matapos maghugas si Sofia kumuha siya ng damit dahil magbabanyo siya. Pumasok sa banyo mula sa baba habang si Ethan naman ay hindi makatulog kaya naisipan niyang tumambay muna saglit sa sala. Pash niya. Ipis, malakas na sigaw ni Sofia sabay labas ng banyo. Ipis, muling sigaw ni Sofia kaya napalingon sa kanya si Ethan. Kaagad na nag-iwas ng tingin si Ethan nang makita niya ang hubad na katawan ni Sofia Halos sumabog naman sa hiya si Sofia nang makita niya si Ethan sa sala na nakatingin sa ibang direksyon. Napaupo sa lapag si Sofia sabay takip ng maselang bahagi ng kanyang katawan. Hindi naman siya makabalik sa loob dahil nandoon ang ipis na kinatatakutan niya. Takpan mo yang katawan mo. Walang emosyong sabi ni Ethan sabay hagis ng damit nito kay Sofia Nagangat naman ang tingin si Sofia Nakita niyang six-pack abs ni Ethan dahil nakahubad na ito. Napalunok siya. Amkyat na ng hagdan si Ethan habang naiwan naman si Sofia na nakasunod ang tingin sa katawan ng binata. Inamoy muna ni Sofia ang damit ni Ethan. Ay, bongga ang bango. At bago isinuot ang t-shirt ni Ethan, nagmistulang duster ito kay Sofia dahil sa laki. Kinatok naman ni Sofia ang kwarto ni Milo. Ha, ano ba yan? Ipis lang Takot na takot ka, hindi ka naman mapapatay niyan, sabi ni Milo matapos niyang mapatay ang ipis. Hindi na ikinwento ni Sofia na nakita siya ni Ethan na nakahubad dahil baka pagtawanan lang siya ni Milo. Agad na nagbihis si Sofia at saka bumalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, hiyang-hiya si Sofia na tumingin kay Ethan dahil sa nangyari. Sir, okay na po ang pagkain ninyo, sabi niya nang hindi man lang tumitingin sa lalaki. Okay, salamat, tipid na sabi nito. Agad namang umalis si Sofia nagtungo siya sa labas at saka naisipang magdilig ng mga halaman. Ayaw niya munang makita si Ethan dahil nahihiya siya. Hay, ano ba yan? Puro kapalpak na lang ang nangyayari sa akin, inis niyang bulong sa sarili. Sofia ay,
Pashnia. Bulyo ni Sofia A. Napakamot siya sa kanyang ulo. Bakit ka ba ganyan? Napaka magugulatin mo, sabi ni Ethan sa kanya. Ikaw po, sir, bakit ka po ganyan? Alam nyo namang magugulatin ako pero patuloy pa rin kayo sa biglang pagsasalita sa likuran ko. Mocktail naman ni Sofia A. Tinaasan siya ng kilay ni Ethan. Sumasagot ka pa, mabilis na umiling si Sofia A. Nako, sir, hindi po. Joke lang po yun. Bakit nyo po pala ako tinawag? Magpapasama ako sa'yo sa grocery at dahil masarap kang magluto, may gusto akong ulam na lulutuin mo. Bilisan mo dyan at magbihis ka na. Nanlaki naman ang mata ni Sofia A. Po, bakit kayo pa po ang kasama ko? Hindi po ba kayo busy? Wala po ba kayong gagawin? Carry bells ko naman po mag-grocery mag-isa. Tinitigan siya ng masama ni Ethan. Susunod ka sa akin o tatanggalin kita sa trabaho. Alang-inang ngumiti si Sofia A. Nako, sir, susunod po. Ito naman, sabi ko nga magbibihis na ako Patakbong pumasok sa loob ng bahay si Sofia A. habang si Ethan naman ay napailing na lang. Samobra yata ang kadaldalan ng kasambahay niya. Siya lang ang kasambahay niya na nagagawang sumagot ng tuwiran sa kanya. Ang mga kasambahay niya kasi noon ay takot na takot sa kanya at hindi man lang magawang titigan siya sa mata. Tara na po, sir, sambit ni Sofia A. Napatingin saglit si Ethan kay Sofia A. Simple lang ang suot ng dalaga pero bagay na bagay sa kanya. Kitang-kita ang magandang hubog ng katawan ni Sofia A. Bigla tuloy na alala ni Ethan ang hubad na katawan ni Sofia A. Kaagad siyang tumalikod dahil pakiramdam niya na mumula na ang kanyang mukha. Pinaandar na niya ang sasakyan paalis. Sa tingin mo kulang pa ba ang karne na yan? Tanong sa kanya ni Ethan. Nak, sir, sobra na yan, ang dami na po niyan, sagot naman ni Sofia A. Okay, tipid na sabi ni Ethan at saka na unang naglakad. Nang matapos silang mamili, inis na nakasunod si Sofia A. kay Ethan. Ang bigat kasi ng dala niya. Pas siya na lalaking to, akala niya yata lalaki ako. Ang bigat ng mga pinabuhat niya sa akin, mocktail ni Sofia A. Lumingon siya ni Ethan. Ano ba? Bakit ang bagal mong maglakad? Ngumuso si Sofia A. Ay, sir, kaloka ka naman. Ang bigat kaya ng mga dala ko. Hindi naman kasi ako ganun kalakas para magbuhat ng sobrang bigat. Reklamo ni Sofia A. Pues, kayanin mo, sabi ni Ethan sabay lakad palayo. Inis na umirap si Sofia A. Pashnia talaga, kung may brilyante lang ako ng apoy kanina ko pa sinunog ang lalaking to, gigil na sabi ni Sofia A. habang patuloy sa paglalakad. Nang may lagay sa sasakyan ang pinagbibili nila, niyaya siya ni Ethan kumain. Hindi na siya nag-inarte pa dahil gutom na talaga siya. Dahan-dahan ka naman sa pagkain. Kung sumubo ka parang isang buwan kang hindi nakakain nakakahiya ka, sabi sa kanya ni Ethan. Umurap si Sofia A. Gutom na po kasi talaga ako, sir. Sa bigat ba naman ng binuhat ko, sinong hindi magugutom? At saka wala naman akong pakialam sa kanila. Basta ako kakain ako, period. Napailing na lang si Ethan at saka nagpatuloy na sa pagkain. Nagulat nga siya nang maubos ni Sofia A. ang inorder niyang pagkain dahil madami yon. Hi, salamat, nabusog din, sabi ni Sofia A. sabay hawak sa tiyan. Ang takaw mo pala, parang hindi ka babae. Bakla ka ba? Tanong sa kanya ni Ethan. Anong bakla? Babae ako, sir, no. Nakita mo na nga ang pete ko, sasabihin niyo pa akong bakla, sabi naman ni Sofia A. Napalunok naman si Ethan sabay iwas ng tingin. Ewan ko sa'yo, sabi niya sabay kuha ng bill nila. Habang abala si Ethan sa pagbabayad, bigla namang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Sofia A. Napatingin siya kay Ethan. Tinaasan siya ng kilay ng lalaki. Bakit, sir? Pwede bang mauna na ako sa sasakyan? Hindi ko na kasi kaya baka dito ako abutin, nanghihinang sabi ni Sofia A. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Maghintay ka, sabi naman ni Ethan. Tumayo na lang si Sofia A. at saka pa simpleng tumalon-talon. Napailing na lang si Ethan nang mapatingin sa kanya. Agad namang sumunod si Sofia A. nang maglakad na si Ethan. Nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan si Sofia A. habang nakahawak sa kanyang tiyan. Sir, pwede po bang favor? Bilisan mo po ang pagmamaneho para makauwi na tayo, sabi ni Sofia A. sabay kagatlabi. Ano, inuutusan mo ba ako? Sino bang amo sa ating dalawa? Sir, please po, nagmamakaawa ako, nanghihina. Sabi ni Sofia A. sabay hawak ng mahigpit sa kanyang tiyan.
Hindi. Huwag mo akong utusan, matigas na sabi ni Ethan at saka binagalan ang pagmamaneho. Halos tumatamblang na sa loob ng sasakyan si Sofia dahil nadudumi na talaga siya. Sir, please po, bilisan niyo na yung pagmamaneho, halos pasigan na sabi ni Sofia sinisigawan mo ako. Dahil dyan mas babagalan ko pa, at binagalan nga ni Ethan ang pagmamaneho. Namimilipit na sa sakit ng tiyan si Sofia dahil talagang lalabas na ang kanyang dumi. Sige, sir, bagalan mo pa, sisubog ang tae ko dito sa sasakyan mo. Kanina pa ako natatae, pinagpapawisan na ng malamig si Sofia ano? Kadiri ka talaga. Ang takaw mo kasi, inis na sabi ni Ethan at saka pinabilis ang takbo ng sasakyan. Ano ba ang baho ng utot mo? Nakakamatay, gigil na sabi ni Ethan sabay bukas ng bintana ng kanyang sasakyan. Hindi na magawang makapagsalita pa ni Sofia dahil baka lumabas lang ang tae niya at nang makarating sila sa bahay, agad na nagtungo si Sofia sa banyo. Samantalang si Ethan naman ay inis na lumabas ng sasakyan, nasenggot niya kasi ng maigi ang mabahong utot ni Sofia Sumunod pang mga araw, unti-unti nang nasasanay si Ethan sa kadaldalan ni Sofia pero madalas niya pa ring binabara ang kadaldalan ni Sofia Sa kabilang banda, napapalagay na rin ang loob niya sa dalaga dahil kapag may nagagawa itong kapalpakan, hindi niya maiwasang matawa pero patago siyang tumatawa dahil ayaw niyang makita ni Sofia na natatawa siya. Pag ngumiti ka, akin ka, sabi ni Sofia sa likuran ni Ethan. Lumingon naman si Ethan at bigla na lang siyang natawa dahil sa itsura ni Sofia may dumi kasi ito sa ilong at pisngi, dumi na mula sa uling. Yehey, napatawa kita. Mas higit pa sa pagngiti ang nagawa ko, masayang sabi ni Sofia agad na tinikom ni Ethan ang kanyang bibig. Talaga ba? Nakakatawa kasi ang itsura mo. Umalis ka na nga sa harapan ko, nagkukunwaring inis na sabi ni Ethan sabay talikod. Malawak na pangiti si Ethan dahil natatawa talaga siya sa itsura ni Sofia Oh, huli ka, balbon. Kitang-kita ko na nakangiti ka, sabi ni Sofia sa kanyang harapan, sinilip pala siya nito. Ano ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na umalis ka sa harapan ko at maghilamos ka nga, may dumi ka sa mukha, pasiga na sabi ni Ethan. Ngumuso naman si Sofia at saka nagtungo sa banyo. Napangiwi naman si Sofia nang makita niya ang itsura sa salamin, nalagyan pala ng uling ang kanyang ilong at pisngi dahil naglinis siya ng ihawan kanina. Samantala, alam na ni Sofia sa kanyang sarili na gusto na niya si Ethan kaya naman ginagawa niya ang lahat para mapangiti ito. Madalas nga siyang nag-i-imagine na magkasintahan silang dalawa dahil alam naman niya sa totoong buhay na imposibleng magustuhan siya ni Ethan. Oh, tulala ka na naman dyan. Nag-i-imagine ka na naman na magkayakap kayo ni Sir Ethan, sabi sa kanya ni Milo sabay upo sa kanyang harapan. Ito naman, panira ng moment. Hayaan mo na ako, hanggang imagine na nga lang ang magagawa ko sabi ni Sofia sabay nguso. Hay nako. Huwag mo na kasing gawin pa yan dahil mas lalo lang lumalala ang pagkagusto mo kay Sir Ethan. Sagutin mo na lang kaya si Bogart, yung manliligaw mo. At least doon alam mo na mahal ka, sabi sa kanya ni Milo. Umirap naman si Sofia hay nako, ayoko doon, amoy baktol. Sinabi ko sa kanya na magtowels para maalis ang mabahong amoy sa katawan niya pero hindi nakikinig. Gwapo siya, oo, pero mabaho siya Mas gusto ko pang mabango kahit na hindi gwapo, tumawa naman si Milo. Oo nga ewan ko ba sa lalaking yun, sayang ang pagkagwapo. Nag-text kasi sa akin kagabi, kinakamusta ka, miss ka na raw niya, sinundot pa ni Milo sa tagiliran si Sofia ano ba? Bahala siya dyan. Sinabi ko naman sa kanya na ayoko sa kanya. Kahit nagwapo pa siya, ayoko talaga, grabe ang baho ng kilikili. Nakakamatay, sabi ni Sofia sabay tawa. Nagtawanan pa silang dalawa bago nagsimulang magtrabaho. Samantala, si Ethan naman ay napangiti nang makita niyang malinis ang opisina niya. Sa lahat ng naging kasambahay niya, si Sofia ang pinakamagaling maglinis. Talagang walang alikabok na natitira at isa pa, masarap din magluto si Sofia kaya naman mas pinipili niyang sa bahay na kumain kahit nagugutom na siya. Sofia tawag sa kanya ni Grace. Yes po, ma'am, sabi naman ni Sofia tawag ka ni Ethan, may iuutos yata sa'yo. Puntahan mo siya sa opisina niya. Sige po, ma'am. Agad namang nagtungo doon si Sofia naabutan niyang may binabasang kung ano si Ethan. Sir,
Tawag niyo raw po ako. Bakit po? Sabi ni Sofia nang makapasok siya sa loob. Kunin mo yung isang libro sa taas, may babasahin ako, utos sa kanya ni Ethan. Napatingin naman si Sofia sa librong sinasabi ni Ethan, nasa pinakamataas na bahagi ito ng bookshelf. Bumantong hininga si Sofia sabay kuha ng hagdan. Sir, ito po ba? Sabi ni Sofia habang hawak ang isang libro. Oo, yan nga, bilisan mong bumaba, sabi ni Ethan sabay tingin muli sa hawak niya. Dahan-daang bumaba si Sofia takot pa naman siya sa mga ganito kaya mahigpit ang hawak niya sa hagdan, nanginginig ang kanyang kamay pero hindi niya napansin na hindi niya natapakan ng isang baitang ng hagdan kaya napasigaw siya. Ay, Diyos ko po, malakas na sigaw niya. Mabilis namang kumilos si Ethan, at siya ay sumalaw. Bumagsak siya sa katawan ng lalaki at hindi sinasadyang nahalikan niya ang labi ni Ethan. Nanlalaki ang mata ni Paul na lumayo kay Ethan. Akma pa sana siyang tatayo pero masakit ang tuhod niya. Pagkatingin niya, namumula ito. Aray ko, Nia, daing ni Paul Ayos ka lang nag-aalalang tanong ni Ethan. Napakagatlabi naman si Sofia mad ako ang paningin niya sa labi ni Ethan. Mabilis siyang tumayo. Opo, sir. Ayos lang po ako. Kinuha ni Sofia ang libro na pinakuha sa kanya ni Ethan. Ito na po pala yung libro. May ipapakuha pa po ba kayo? Pasensya na po sa abala. Takot po kasi ako sa mga matataas na lugar, sabi ni Sofia sabay kamot ng ulo. Tumayo naman si Ethan at saka pinagpaygan ang sarili. Wala na akong iuutos. Pwede mo nang gawin ang iba mo pang gagawin. Sige po, sir. Mabilis namang umalis si Sofia naiwan namang tulala si Ethan. Hinawakan niya ang kanyang labi. Ang lambot ng labi ni Sofia na lamapat ito sa kanya. Mariing pumikit si Ethan. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng awa nang makita niyang namumula ang tuhod ni Sofia marahil, masakit yun at tiniis lang ni Sofia Hoy! Gumising ka dyan, sabi ni Milo kay Sofia kumurap-kurap naman si Sofia nakatulog pala siya sa duyan sa labas. Nagwawalis kasi siya ng mga tuyong dahon at naisipan niyang mahiga sa duyan. Ay, nakatulog ako, patay. Nandyan na ba si Sir? Gulat na sabi ni Sofia sabay tayo. Oo, kara-rating lang. Pinagbihis tayo. Kumunat ang noo ni Sofia ha? Bakit? Aalis daw tayo. Manlilibre daw si Sir. Pati driver niya kasama natin pati na si Grace, sabi ni Milo sabay ngiti. Ha? Anong meron? Bakit niya naisip ang manlibre? Sinapian ba siya ng kabaitan ngayon? Nakangusong sabi ni Sofia tumawa si Milo. Ay, grabe ka naman. Mabait naman daw si Sir kahit papaano, may topak lang daw. O sige na, magbihis ka na. Ang dami mo namang sinasabi, napakamot na lang ng ulo si Sofia bago nagtungo sa kanyang kwarto upang magbihis. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang dress na hapit sa kanyang katawan kaya kitang-kita ang magandang hubog nito hanggang tuhod ang haba nito. Naglagay din ng kakaunting kolorete sa mukha si Sofia bago siya lumabas. Napatingin sa kanya si Ethan nang lumabas siya sa kwarto habang si Milo naman nakatabi ni Grace ay nakangising nakatingin sa kanya. Let's go, sabi ni Ethan at saka naunang maglakad. Sumunod naman sa likuran si Sofia at Milo. Siniko siya ni Milo. Ang bongga mo ha. Napatitig sa'yo si Sir nang may pagkamangha sa mata. Mukhang nagagandahan sa'yo si Sir Ethan, bulong sa kanya ni Milo. Siniko niya ito sa tagiliran. Anong pinagsasabi mo dyan? Namamalik mata ka lang. Walang ganon. Imposibleng magandahan siya sa akin. Palagi niya nga akong binabarae, at minsan pinapagalitan pa. Ay sus. Ewan ko sa inyo, wika ni Milo sabay ngisi. Dinala sila ni Ethan sa mamahaling restaurant. Nagulat si Sofia dahil ito ang restaurant na sinasabi niya kay Milo kagabi. Sinabi niya kasi kay Milo na gusto niyang makakain dito kahit minsan. Ang hindi alam ni Sofia narinig yun ni Ethan kaya sila dinala dito. Ay bongga, parang kagabi lang sinabi mo sa akin na gusto mong kumain dito sabi ni Milo nang makaupo sila. Oo nga magic nagkatotoo, masayang sabi naman ni Sofia Paimpol namang tumingin si Ethan kay Sofia tinikom niya ang kanyang bibig para pigilang ngumiti. Pumili ka na ng damit na gusto mo. Hindi ba't kakaunti lang ang damit mo, sabi sa kanya ni Ethan. Ha, opo, pero paano nyo nalaman?
Pumasok ba kayo sa kwarto ko? Tak-ang tanong ni Sofia A. Tinaasan siya ng kilay ni Ethan. Bakit ko naman gagawin yun? Basta mamili ka na lang dyan at huwag ka ng marami pang sinasabi. Tumango na lang si Sofia A at saka namili ng damit. Nagtataka pa rin siya dahil sinabi niya lang din ang tungkol dito kay Milo kagabi na kaunti lang ang damit niya. Okay na sa'yo yan. Bakit ang konti? Pumili ka pa, sabi sa kanya ni Ethan. Ay, Carrie Bells na to, sir. Baka wala na akong sahurin saad ni Sofia A. Kumunat ang noo ni Ethan. Ganun ba ako kasama sa'yo para isiping ibabawas ko yun sa sahod mo? Napalunok si Sofia A. sabay kamot sa ulo. Hindi naman po sa ganun, sir. Malay ko po ba? Syempre nagtaka lang ako kung bakit may pag-anito. Inis na bumuga ng hangin si Ethan. Pumili ka pa doon. Remembrance mo sa akin yan bago kita tanggalin sa trabaho, sabi ni Ethan sabay alis. Napakamot naman ng ulo si Sofia A. Pasaway na lalaking to. Moody, ewan talaga, umiiling na sabi ni Sofia A. Masayang masaya si Sofia A nang makauwi sila dahil bago na ang kanyang mga damit. Nagpasalamat siya kay Ethan habang isang tango lang ang isinagot nito sa kanya. Sumunod na araw, naging back to normal na ang lahat. Naging abala na ulit si Ethan sa kanyang negosyo habang si Sofia A naman ay palaging naghihintay kay Ethan sa tuwing uuwi ito. Madalas na kasi itong umuwi. Bakit gising ka pa? Ay, pasensya, gulat na sigaw ni Sofia A. Ay, sorry po, sir. Hinihintay ko kasi kayong umuwi para may handa ko ang pagkain ninyo tapos mahugasan ang pinagkainan ninyo, sabi ni Sofia A. sabay ngiti. Ah, okay. Pero ayos lang naman sa akin na ako na ang mag-asikaso ng pagkain ko kung inaantok ka na. Baka kasi gabing-gabi na ako umuwi tapos inaantok ka na noon, sabi naman ni Ethan. Carrie Bells lang yan, sir. Trabaho ko naman po ang pagsilbihan kayo. Sige po, ipaghahanda ko na kayo ng pagkain. Agad na nagtungo si Sofia A. sa kusina. Sinundan lang ni Ethan ang tingin si Sofia A. Tipid siyang napangiti bago nagtungo sa kanyang kwarto. Nang matapos siyang kumain, dumiretso na siya sa kwarto. Biglang sumagi sa isip niya ang magandang mukha ni Sofia A. Tipid siyang napangiti. Ilang linggo na rin simula nang guluhin ni Sofia A. ang kanyang isipan. Palagi nang sumasagi sa isipan niya si Sofia A. at dahil hindi pa makatulog si Ethan, nagtungo siya sa terrace. At nakita niya sa labas si Sofia A. na nakahiga sa duyan. Kumunat ang noo niya at agad na lumabas ng kwarto. Bakit nandito ka pa sa labas? Gabi na, sabi niya kay Sofia A. Napabangon naman si Sofia A. Ano po kasi, hindi po ako makatulog kaya naisipan kong lumabas at magpahangin. Baka sakaling antukin ako sa malamig na simoy ng hangin. Kayo pala, sir, bakit kayo nandito? Tumikim si Ethan. Wala lang. Naisipan ko lang lumabas, palusot niya. Tumango-tango naman si Sofia A. Gusto niyo po bang mahiga dito sa duyan? Umiling si Ethan. Hindi na, magpapahangin lang ako dito saglit tapos ay papasok na rin ako sa loob. Huwag mo na akong intindihin. Okay po, sir, tugon ni Sofia A. at saka bumalik sa pagkakahiga sa duyan. Bamantong hininga si Ethan. Ewan niya ba pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Naglakad siya palayo mula sa kinaroroonan ng dalaga at saka tumingin sa ibang direksyon. Ayaw niya kasing may lang sa kanya si Sofia A. kaya lumayo muna siya. Ilang minuto ang lumipas, naglakad si Ethan pabalik sa kinaroroonan ni Sofia A. at namilog ang mata niya nang makitang mahimbing na natutulog ang dalaga. Tipid siyang ngumiti, lumapit siya para pagmasdan ito at saka marahang hinaplos ang buhok niya. Sofia A., ano bang ginawa mo sa akin? Bakit palagi na lang kitang naiisip, bulong ni Ethan. Malalim ang paghinga ni Sofia A. Ibig sabihin ay tulog na ito kaya naman naisipan ni Ethan na buhatin si Sofia A. patungo sa kwarto nito. Marahan niyang inilapag sa kama ang dalaga at saka hinalikan ito sa noo bago tuluyang isinara ang pinto. Halos isang taon na pagiging kasambahay ni Sofia A. Pakiramdam niya alam na niya kung ano ang kiliti ni Ethan kahit na minsan, saad naman ni Milo. Umirap si Sofia A. Sa'yo lang yun sa akin ngumingiti si Sir A. Di ba may goal ako dati pa na kapag ngumiti siya, akin siya at for sure napapaibig ko na si Sir kahit pa konti-konti. Mahinang tumawa si Milo. Alam mo, ewan ko sa'yo. Sa bagay, libre lang naman ang mangarap. O sige na, marami pa akong labahan. Iniwan na siya ni Milo.
Naiwan naman si Sofia A sa labas dahil magdidilig pa siya ng mga halaman. Sofia A. Ay, pasensya naman, sir. Bakit po? Sabi ni Sofia A nang tumingin siya sa likuran niya. Magbihis ka. Aalis tayo. Wika ni Ethan sabay ngiti. Namilog naman ang mata ni Sofia A. Aalis. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Basta magbihis ka na. Iintayin kita sa sasakyan ko. Malambing na boses na sabi ni Ethan. Napatango na lamang si Sofia A sabay lakad patungo sa kanyang kwarto. Kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit kaya ako pinapaboran? Saan kaya kami pupunta? Tanong ni Sofia A sa sarili. Dinala siya ni Ethan sa isang sikat na pasyalan. Tuwang-tuwa naman si Sofia A dahil ngayon lang siya nakapunta sa ganoong lugar. Masaya siya habang nakatitig sa magandang view ng lugar. Naaaliw din siya sa mga batang naghahabulan. Ang ganda naman dito. Salamat po, sir. Nakangiting sabi ni Sofia A. Walang anuman. Nagugutom ka na ba? Gusto mo na bang kumain? Umiling si Sofia A. Hindi pa, sir. Nga pala, sir, pwede ba akong sumakay sa kabayo? Agad na tumango si Ethan. Oo naman. Talaga. Salamat, sir. Agad namang sumakay sa kabayo si Sofia A. Naiwan namang nakangiti si Ethan habang tinitingnan si Sofia A na masayang nakasakay sa kabayo. Ilang minuto ang lumipas, tinawagan siya ng kaibigan niyang si Gelo. Hello. Bakit? Gelo, tanong ni Ethan sa kabilang linya. Nasaan ka? Sabi naman ni Gelo. Sinabi ni Ethan ang lugar kung nasaan siya at pagkatapos ay binaban na ni Gelo ang tawag. Nagtaka naman si Ethan pero hindi na niya binigyang pansin pa yon. Nakailang ulit pang sumakay si Sofia A sa zipline. Hinayaan na lang siya ni Ethan na magsawa at nang mapagod si Sofia A, kumain sila saglit. Thank you pala dito, sir. Nag-enjoy po talaga ako. Sabi ni Sofia A sabay kagatlabi. Walang anuman. Napasaya ba kita? Sabi ni Ethan habang nakangiti. Opo, tugon ni Sofia A. Mabuti naman kung ganun, saad ni Ethan. Kayo po, sir. Napapasaya ko po ba kayo? Kasi madalas ko na kayong makitang ngumiti sabi naman ni Sofia A sabay kamot sa ulo. Napakagatlabi si Ethan sabay kamot sa ulo. Oo, medyo. Ang kulit mo kasi. Natatawa ako sa mga kapalpakan mo. Natawa naman si Sofia A. Ayos lang sa akin kahit pumalpak ako o mapahiya basta makita lang kitang nakatawa at nakangiti, sabi ni Sofia A sabay iwas ng tingin. Tumikim naman si Ethan. Bakit mo naman gusto akong mapasaya? Napalunok si Sofia A sabay tingin sa mga mata ni Ethan. Kasi ayokong makakita ng taong malungkot o nakabusangot ang mukha at isa pa, mas lalo kayong nagiging gwapo kapag ngumingiti kayo, para kayong artista. Kinagat ni Ethan ang pang-ibabang labi niya. Ngayon lang siya nasiyahan sa taong nagsabi na gwapo siya. Madalas kasi nawala siyang pakialam kapag sinasabihan siya ng ganun. Nga po pala, sir, may sasabihin po sana ako sa inyo. Tumaas ang kilay ni Ethan. Ano yun? Ilang beses namang lumunok ng laway si Sofia A. Huwag po sana kayong magagalit sa akin ha. Hindi ko naman po sinasadya kusa ko na lang siyang naramdaman. Pinigilan ko naman kasi alam kong malabo kaya nag-i-imagine na lang ako. Biglang kumabog ang puso ni Ethan. Ano ba yon? Kumamo muna ng ulo si Sofia A sabay hinggang malalim bago nagsalita, gusto po kita, sir. Pasensya na po kung nagustuhan ko kayo. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman kayo guguluhin o haharutin pero titingnan ko kayo palagi. Huwag po sana kayong magalit sa akin, sir. Huwag po kayong mag-alala, mawawala rin naman po ito kasi alam ko naman na hindi nyo magugustuhan ang isang kagaya ko pero sana hayaan nyo na lang ako na tingnan kayo palagi, sabi ni Sofia A sabay yumuko. Natawa naman si Ethan. Aaminin niya, kinikilig siya ngayon. Ito ang unang beses na kinilig siya dahil may umaming babae sa kanya. Inangat niya ang mukha ni Sofia A, at bakit naman ako magagalit? Ang totoo niyan ay gusto na. Naputol ang sasabihin ni Ethan nang may tumawag sa kanya sa di kalayuan. Nakita niya si Isabela kasama si Gelo. Mabilis na tumakbo si Isabela patungo kay Ethan at saka niyakap ito ng mahigpit. Napakurap naman si Sofia A sabay hawak sa kanyang dibdib. Biglang kumirat ang kanyang dibdib kaya nag-iwas siya ng tingin. I miss you, Ethan. Susurpresahin sana kita sa bahay ninyo kaso sabi ni Tita Alma wala ka doon kaya nagpatulong na ako kay Gelo, sambit ni Isabela.
Nagkatinginan na naman sina Ethan at Gelo pagkatapos ay ang paningin ni Gelo kay Sophia A. Napakagatlabi siya nang mapagtanto niya kung bakit nandito si Sophia A. Bahagyang tinulak ni Ethan si Isabela. Teka lang saglit, may sasabihin lang ako kay Gelo. Lumapit si Ethan kay Gelo. Bakit hindi mo sinabi na nandito siya? Bulong ni Ethan. Kumamo ng ulo si Gelo. Sorry Ethan, hindi ko naman alam na nandito pala kayo ni Sophia A. Hindi ko alam na lumalim na pala ang pagkagusto mo sa kanya. Kasi nga di ba sinabi mo na mawawala rin yan? Inis na bumantong hininga si Ethan. Anong gagawin natin rito? Nagkibit balikat si Gelo. Hindi ko alam. Sorry, Ethan. Ethan, may problema ba? At sino palang babaeng to? Mataray na sabi ni Isabela sabay tingin kay Sophia A mula ulo hanggang paa. Ah, siya si Sophia A. Kasambahay ko siya. Nagpasama ako sa kanya dito para may kasama naman akong mag-ala. Palusot ni Ethan sabay tingin kay Sophia A. Agad namang tumingin sa ibang direksyon si Sophia A. Okay mabuti naman at kasambahay mo lang. Halika na, gusto ko munang magpahinga sa bahay ninyo. Agad namang kumapit sa braso ni Ethan si Isabela. Napatingin doon si Sophia A. Nilapitan naman ni Gelo si Sophia A. Ayos ka lang, tanong nito sa kanya. Ilang beses namang kumurap si Sophia A. Oo, bakit naman? Bumantong hininga si Gelo. Halika na, sa kotse na kita sumakay. Sumunod naman si Sophia A kay Gelo pero sa loob-loob niya, ang bigat ng pakiramdam niya. Sa isip ni Sophia A, napakaganda pala ni Isabela, malayong malayo sa itsura niya na isang kasambahay lang ang itsura. Ilang araw nang nasa bahay ni Ethan si Isabela. Wala itong ibang ginawa kundi ang maging-arte at harutin si Ethan pero parang wala namang pakialam sa kanya si Ethan. Naiinis na ako sa Isabela na yun, napaka-arte. Akala mo kung sinong Donya ang Makoto sa atin. Oo walang kaso sa atin na utusan niya tayo pero yung asta niya kasi kakaiba. Feeling akala mo robot tayo kung utusan, inis na bulong ni Milo. Hayaan mo na, huwag na lang natin siyang pag-usapan pa. Walang ganang tugon ni Sophia A. Tumingin sa kanya si Milo. Ano bang nangyari sa'yo? Bigla ka na lang naging matamlay at walang gana dyan simula dumating si Isabela. Nagseselos ka. Nasasaktan ka ba sa nakikita mo? Huminga ng malalim si Sophia A. Kapag sinabi ko bang oo, may magbabago ba? Wala naman di ba? Hayaan mo na lang ako. Sige na ako na muna ang maglalaba para hindi ko sila makitang dalawa. Agad na nagtungo sa likod bahay si Sophia A. Nagsimula na siyang maglaba at habang naglalaba siya, napaiyak na lang siya at ngayong nagbalik na ang babaeng pinakamamahal ni Ethan, wala na siyang karapatan pang makipag-close kay Ethan. Sophia A. Ay, pasensya, inis na lumingon si Sophia A. Sir. Bakit po? Tag ang tanong niya sabay kagatlabi. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Napapansin ko kasi na parang matamlay ka, baka sa boses ni Ethan ang pag-aalala. Ayos lang ako, sir. Masakit lang ang puso ko, kumikirot, sabi ni Sophia A sabay kamot sa ulo. Ha, bakit? May sakit ka ba sa puso? Delikado yan. Halika, dadalhin kita sa ospital, sabi ni Ethan sabay hawak sa kamay ni Sophia A. Tumawa naman si Sophia A. Kaloka ka, sir. Wala po akong sakit sa puso, kumbaga kumikirot ang puso ko dahil nakikita kong masaya ka sa iba. Kumunat ang noo ni Ethan. Ha? Anong masaya sa iba? Nakita mo ba akong umiti kasama si Isabela? Mahinang tumawa si Sophia A. Sige na po, sir. Puntahan niyo na po siya baka hinahanap ka na niya. Maglalaban na po muna ako. Huwag kayong dumisturbo dyan. Pasaway kayo, pagtataboy sa kanya ni Sophia A. Ilang segundo munang tinitigan ni Ethan si Sophia A bago tuluyang umalis. Malalim namang huminga si Sophia A sabay hawak sa kanyang dibdib. Lumipas ang 2 linggo, tila napapansin ni Isabela ang pagtitig ni Sophia A kay Ethan. Hoy, ikaw, bakit tingin ka ng tingin sa boyfriend ko? Gusto mo ba siya? Inis na sabi ni Isabela. Umiling naman si Sophia A. Hindi po, ma'am. Napapatingin lang po ako kay sir. Ngumisi si Isabela. Malamang sino bang hindi mapapatingin sa gwapong katulad niya. Umayos ka ha. Subukan mong lang din ang boyfriend ko. Mapapatay kita. Sa bagay hindi ka naman mapapansin ni Ethan dahil isang hamak na kasambahay ka lang, mababang uri ng tao kaya wala pala akong dapat ikabahala. Inirapan pa siya ni Isabela bago tuluyang umalis sa harapan niya. Inis namang umirap sa hangin si Sophia A. Pasang babaeng to.
Kung may brilyante lang ako ng hangin tinanggalan ko na siya ng hininga. Nakakagigil ang gaga. Nang magtungo si Isabela kay Ethan, walang emosyon ang mukha nito. Pakiramdam nga niya, hindi masaya si Ethan sa pagdating niya. Ano bang problema mo? Babe, hindi ka ba masaya na nandito na ako? Inis na tanong ni Isabela. Bumantong hininga si Ethan. Hindi ko alam. Siguro wala lang ako sa mood. Marami rin kasi akong inasikaso, sabi ni Ethan sabay talikod. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Napansin niya rin kasi na malapit si Ethan kay Sofia A, kaya naman umisip siya ng paraan para mawala sa landas niya si Sofia A, sinadya niyang banggain si Sofia A para ipasok sa bulsa ng uniform ni Sofia A ang bracelet niya. Sorry po, ma'am, sabi ni Sofia A sabay tayo. It's okay. Ayos lang ako, sagot naman ni Isabela sabay ngisi dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtungo sa kwarto ni Ethan at nagpapanggap na may hinahanap. Babe, nakita mo ba yung bracelet ko? Umiling si Ethan. Hindi. Saan mo ba nilagay? Dito lang sa table mo. Bakit naman nawala yun? Teka nga, baka kinuha ng kasambahay mo, sabi ni Isabela sabay lapit kay Ethan. What? Hindi nila magagawa yan. Minsan walang nawawala dito. Baka kung saan mo lang nalagay yun, inis na sabi ni Ethan. No, kakapkapan ko sila, sabi ni Isabela sabay labas ng kwarto. Sumunod naman si Ethan. Naunang kapkapan si Milo at sumunod si Sofia A. Nanlaki ang mata ni Sofia A nang makuha sa bulsa ng uniform niya ang bracelet ni Isabela. What's the meaning of this? Ninakaw mo ang bracelet ko, nanlalaking matang sabi ni Isabela. Mabilis na umiling si Sofia A sabay tingin kay Ethan. Hindi po, hindi ko alam kung bakit nasa bulsa ko yan. Wala po akong kinukuha. Hindi ko po talaga alam kung paano napunta sa bulsa ko yan. Shut up, magnanakaw ka. Ang dapat sa'yo ay pinapalayas. Babe, palayasin mo ang babaeng yan kung ayaw mong ikaw naman ang sunod na nakawan niya, sabi ni Isabela sabay tingin kay Ethan. Mangiyak-ngiyak namang tumingin si Sofia A kay Ethan. Hindi ko magagawa ang bagay na yan. Pinalaki ako ng tapat ng mga magulang ko, pero para wala ng gulo, aalis na lang ako ng kusa. Pasensya na sa abala, sabi ni Sofia A sabay alis. Sofia A, tawag ni Ethan sa kanya, pero hinawakan siya ni Isabela sa kamay. Anong ginagawa mo? Susundan mo ang magnanakaw na yun, inis na sabi ni Isabela. Inis namang binawi ni Ethan ang kamay niya sabay akyat sa kanyang kwarto. Malakas kasi ang kutob niya na hindi yun magagawa ni Sofia A. Samantala, umiiyak nang nag-impake si Sofia A, iniisip pa rin niya kung paano napunta sa bulsa niya ang bracelet na yun, dahil hindi naman talaga niya kinuha yun. Sa pag-alis ni Sofia A, naging mainitin muli ang ulo ni Ethan at mas lalo niya pang naiisip si Sofia A, nag-aalala siya para sa dalaga. Palagi niyang hinihiling na sana ay nasa mabuting kalagayan lang si Sofia A. Ethan, ano bang nangyayari sa'yo? Simula nang dumating ako dito, hindi ko naramdaman na masaya ka't interesado ka sa akin. Mas interesado ka pa sa babaeng yun, sa kasambahay na yun, inis na sigaw ni Isabela. Oo, tama ka. Hindi talaga ako masaya na nandito ka. Alam mo kung bakit, dahil na-realize ko na hindi na pala kita mahal. Na matagal na akong walang nararamdaman sa'yo. Hindi mo alam ang sakit na dinanas ko simula nang iwan mo ako. Mas pinili mo ang career mo, di ba? At ang masakit pa doon, natupad mo ang pangarap mo kasama ang lalaking pinagseselosan ko. Akala mo ba hindi ko alam ha? Na binigay mo ang sarili mo sa kanya para tulungan kanyang maging sikat na modelo. Nagbubulag-bulagan lang ako, Isabela, dahil mahal na mahal kita noon. Pero ngayon ay hindi na kaya, umalis ka na sa harapan ko, galit na sigaw ni Ethan. Ethan, please let me explain. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin ang maging sikat na modelo, di ba? Sabi ni Isabela sabay hawak sa kamay ni Ethan. Oo, kaya nga handa kang ibigay ang sarili mo sa lalaking yun para sumikat ka. Umalis ka na sa harapan ko, Isabela, bago pa kita kalad ka rin alis, gigil na sigaw ni Ethan. Walang nagawa si Isabela kundi ang umalis. Napahawak naman sa sentido si Ethan at saka biglang napatayo. Kinausap niya si Milo na samahan siya para puntahan sa bahay si Sofia A. Hindi nila naabutan sa bahay si Sofia A kaya naisip nilang magtungo sa palengke. Oh, gulay kayo dyan mga kuya, ate. Fresh na fresh po ito,
Bili na kayo, sigaw ni Sophia A. Natatawa namang nakatingin sa kanya si Ethan sabay labas ng sasakyan. Miss, pabili nga ako ng talong mo. Ang haba naman pala nito. Nagulat si Sophia A nang makita niya ang lalaking nasa harapan niya. Sir Ethan, hindi makapaniwalang sambit niya. Umuwi na tayo. Bumalik ka na sa bahay ko. Miss na kita, wika ni Ethan habang nakangiti. Kumunat naman ang noo ni Sophia A. Pero umalis na po ako sa inyo at isa pa, ayoko na po ng gulo. Ayoko na mag-away kami ni Ma'am Isabela. Wala na siya. Pinalayas ko na. Sinabi sa akin ni Yaya Alma na siya ang naglagay ng bracelet niya sa bulsa mo para mapaalis ka. Hindi na ako nabigla dahil alam ko naman na may hindi magandang pag-uugali ang babaeng yun. Na-realize ko na hindi ko na pala siya mahal dahil ikaw na ang mahal ko, Sophia A. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa mundo kong madilim. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ngumiting muli, bakas sa pananalita ni Ethan ang sinseridad. Ay bongga naman, may gwapong nabingwit si Sophia A. Ito na yata ang sinasabi mong mahaba at matigas mong talong sa totoong buhay, sabi ng isang tindera. Hoy, sira ka. Anong pinagsasabi mo dyan? Natatawang wika ni Sophia A. Tumawa naman si Ethan. Sophia A, halika na. Umuwi na tayo. Bumalik ka na sa bahay. Napakurap naman si Sophia A dahil iniisip niya na panaginip pa rin ang lahat. Sophia A, anak, tawag sa kanya ng mama niya. Nanlaki ang mata nito nang makita niya si Ethan. Sophia A, siya ba ang amo mo? Tanong sa kanya ng kanyang mama. Opo, Maria. Siya nga po, siya si Sir Ethan. Sabi naman ni Sophia A, magandang araw po, tita. Nandito po ako para kunin ang kamay ng anak ninyo. Gusto ko pong maging asawa ang anak ninyo. Pumapayag po ba kayo na makasal kami? Sabi ni Ethan sabay hawak sa kamay ng mama ni Sophia A. Naghiyawan naman ang mga tao sa paligid. Hindi napansin ni Sophia A na marami na palang tao ang nakatingin sa kanila. Anak, papakasalan ka raw ng amo mo. Payag ka ba? Wala namang problema sa akin basta't nagmamahalan kayo, sabi ng mama ni Sophia A sabay kalabit sa kanya. Kumamaw naman ng ulo si Sophia A. Sir, sigurado po ba kayo dyan? Baka joke lang yan ha. Huwag kayong pasniyo dyan. Nasaktan nyo na ako ng bongga. Mahinang tumawa si Ethan. Hindi ito joke, Sophia A. Mahal kita kaya sana pumayag ka na pakasalan ako. Grabe sana all talaga mala fairy tale ang datingan, sabi ng isang babae. Diyos mio, ate, pumayag ka na. Napakagwapo ng lalaking nasa harapan mo. Oo ka na agad, sabi pa ng isa. Malawak na ngumiti si Sophia A sabay tango. Oo, pumapayag ako na pakasalan ka, Ethan. Malakas na palakpakan at hiyawan ang bumalot sa palengke. Mahigpit namang niyakap ni Ethan si Sophia A sabay halik sa labi nito. Agad na sumama si Sophia A kay Ethan pabalik sa kanila. Masayang-masaya naman si Ethan dahil sa wakas kasama na niyang muli si Sophia A. Isang linggo lang ang pinalipas ni Ethan at pinakasalan niya agad si Sophia A. Tinulungan niya rin ang pamilya ni Sophia A. Binigyan niya ito ng negosyo kaya naman hindi na nagtitinda sa palengke ang mama niya. Pati magandang bahay ay binigyan niya rin ito. Love, sobra na ang tulong mo sa akin sa pamilya ko. Hayaan mo naman ako na kumilos para sa kanila, sabi ni Sophia A habang nakayakap kay Ethan. Hayaan mo na ako, love. At isa pa, hindi na rin iba sa akin ang pamilya mo dahil asawa na kita. Hayaan mo na akong tumulong sa kanila at isa pa, marami naman akong pera. Hindi ko naman madadala yan kapag namatay ako, di ba? Mabuti pang magamit na lang yun sa pagtulong, tugon naman sa kanya ni Ethan. Sa bagay, tama ka love. Nagpapasalamat ako sa itaas dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi mo lang basta binago ang buhay ko, minahal mo ako kung sino man ako. Kung ano man ang estado ko sa buhay na akala ko imposibleng mahalin mo ang isang kasambahay na kagaya ko. Hinawakan ni Ethan sa pisngi si Sophia A. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo dahil binago mo ang dating ako. Akala ko habang buhay na lang akong ganito na walang emosyon, na walang pakialam sa paligid, ni hindi marunong tumawa at ngumiti ngunit nang dahil sa iyo nagbago ang lahat ng yun. At saka wala akong pakialam kung ano ka man basta ang alam ko lang mahal kita. Hindi hadlang ang estado natin sa buhay para mahalin kita. Ang importante mahal kita at mahal mo ako. Yun lang ang mahalaga at wala nang iba. Sumiksik sa matipunong dibdib ni Ethan si Sophia A. Ngayon ay masayang-masaya na siya dahil kapiling na niya sa iisang kama ang lalaking dati ay pangarap lang niya.
Silang dalawa na ang nagtutulungan para mapalago ang kanilang negosyo at pagkatapos nagbigay tulong din sila sa mga mahihirap dahil tama nga naman si Ethan, hindi madadala ng sinumang ang kayamanan kung sila ay patay na kaya mainam na ito'y magamit sa kabutihan. Namuhay sila ng payapa at puno ng pagmamahal pati na rin ng walang sawang pagtulong nila sa kapwa ay pinagpatuloy nilang dalawa.